Kamusta mga katuklas? Ako si Almo, creator ng Buhay Tuklas. Halikat samahan niyo ako sa ating Buhay Tuklas horror story, mga kwentong kababalaghan at katatakutan para sa mga mahilig sa nakakatakot na kwentong ating sinaliksik at tinuklas para sa inyong mga manonood terana at masindak. Halos 6 na oras ang binyahe ng tatlong magkakaibigan para makapagpahinga lamang at malayo sa ingay ng syudad. Eksakto ang kanilang pagbabakasayon dahil mainit ang panahon, tamang-tama at makakapagsya sila sa malalamig na batis at talon ng lugar na iyon. Hindi ganoong kasikat ang probinsya pero kilala iyon ng mahihilig magkampang. Isa iyong paraiso kung ituring ng mga taong mahihilig sa kalikasan. May mga natural pole na hindi napupuntahan ng marami at kung suswertehin kayo ay masusolo ninyo ng inyong mga kaibigan ang natural pole na iyon. Sila Sam, 17 years old, nakasuot ng abong shirt at 6 na pocket na shorts at Oakley na shades. Rigor na nasa 6 na talampakan ang taas, mahaba ang buhok na palaging nakaipit at si Joshua na pinakabata sa tatlo. Hindi na bago sa kanila ang magpunta sa lugar na iyon. May kung ilang beses na silang naglalagi doon para magpahinga. Leon na kasi siguro ang pinakamagandang lugar na hindi nalalayo sa syudad. Buti na lamang at Abril at tag-araw. Kapag tag-ulan kasi ay binabawalan ang sinuman na magkampang sa paligid ng mga falls at natural pool dahil mabilis yung mapuno. Delikado para sa mga nagkakampang ang lugar kapag nagsimula ng mapuno ng tubig dahil wala na silang matatakasan. Noong nakaraang taon nga lang ay may nagbuwis na naman nga ng buhay sa tahimik na lugar na ito. May 1 oras ang ginawang paglalakad ng tatlong magkakabarkada bago nila narating ang paborito nilang campsite. Tumawid pa sila ng falls, naglakad sa gilid ng bangin at muntik pa silang maliga. Dati-rati naman kasi ay dumadaan muna sila sa tanggapan ng barangay para makiusap sa isang lokal na dalhin sila sa lugar na iyon at matapos ay babayaran na lamang nila iyon. Pero dahil nga sa ilang beses na sila nakakapunta sa lugar na ito ay nagdesisyon silang kayanan nilang tatlo. Pagdating nila sa mismong lugar ay huminto sila panandalian para pagmasdan ang ganda ng lugar. May falls ang natural pool na iyon na nasa 3 talampakan lamang ang taas. Napakalinaw ng tubig na akala mo ay walang tubig na naroon. Puho, nakabalik din, sigaw ni Sam na hindi maitago ang pagkasabik. Ang ganda talaga. Ano, maikli namang sabi ni Rigor. Akmang huhuberen na ni Joshua ang kanyang pang-itaas na damit para maligo ngunit pinigilan siya nila Sam. Josh, bago ka tumalon dyan, tulungan mo muna kami sa pag-set up ng tent. Tatakas ka na naman biro ni Sam kay Joshua. Kaya nyo na yan, isang tent lang naman ang itatayo nyo. Sagot ni Joshua kay Sam, anong gagamitin mo? Akala ko ba ikaw ang bahala ng sayo? Masikip ang tent sa ating tatlo ha, paalala ni Rigor kay Joshua. Mag-sleeping bag na lang ako. Wala nang nakapigil kay Joshua at tumalon na nga sa tubig. Habang inilulublob ni Joshua ang kanyang katawan sa malamig na tubig ay inaayos naman ng dalawa ang tent. Nagsawa siyang lumubog at lumitaw sa tubig na parang isang batang sabik. Paminsan-minsan ay sumisigaw pa siya sa saya kaya't hindi maiwasan na mainggit na dalawa. Binilisan tuloy nila ang kanilang pagtatayo sa tent para makapagsaya na rin sa tubig at nang matapos nila iyon ay sumunod na sila kay Joshua na kanina pa nagbababad sa tubig. Buong araw silang nagsaya na parang wala nang bukas. Kinagabihan ay nagkaroon sila ng kaunting inuman. Ang 3 bote ng alak na ibinaon nila sa may batis ay biglang lumamig na parang may yelo. Ginawa nila iyon para madali na ring makatulog at pampainit na rin sa katawan dahil sa sobrang lamig ng lugar. Matapos silang makailang baso ay nagsimula na silang tamaan. Uubusin pa sana nila ang natitirang alkohol sa bote ngunit mas ginasto na nilang humiga at maidlip na. Gaya nga ng inaasahan ay sa tent na tulog sila Rigor at Sam at si Joshua naman ay gumamit lang ng sleeping bag at tumabi sa ginawa nilang campfire para hindi gaanong lamigin. Dahil nga rin sa pagkalasing nila ay agad silang nahimbing. Tanging ang mga lagalas na lamang ng puno at tubig kasama na ang ingay ng kuliglig ang maririnig sa lugar. Mahimbing na ang tulog nila at hindi na nila namamalayan kung ano man ang naririnig nila sa kanilang paligid. Kinabukasan ay tanghali na silang nagising. Kahit na nga nasa labas lamang si Joshua at sleeping bag ang gamit ay hindi anong tumatagos sa mayayabong na punong kahoy ang liwanag ng araw. Nauna pang ang magising si Sam at hindi pa gising si Joshua kung hindi ito sinipa ni Sam. Bumangon ka na dyan, tanghali na. Gising ni Sam kay Joshua. Umupo si Joshua ngunit nanatiling nakapikit. Nakakunot ang noo nito na parang labag pa sa loob niya ang ginawa ni Sam na paggising sa kanya. May lakad ba at kailangang gumising? Naiinis na tanong nito. Eksaktong nagsasalita siya nang lumabas ng tent si Rigor at sinagot si Joshua sa kanyang sarkastikong tanong, sige, matulog ka para wala kang makain, baka hindi mo alam kung gaano kahirap bumaba. Wika ni Rigor na may halong pananakot, pork and beans na lang ang kakainin ko kesa naman sa bumaba pa. Pakla ni Joshua, tuluyan na siyang bumangon para kuhanin ang delata sa kanyang bag. Pagkakuha niya ay agad niyang hinatak ang nakausling bakal para agad na mabuksan ang delata. Umupo siya sa isang bato
na malapit kila Rigor at Sam at nagsimulang kumain. Maya-maya pa ay napansin niyang nakatulala sa kanya si Rigor at Sam na parang may mali sa kanyang muka. Anong problema nyo? Pagtitripan nyo na naman ako, pabirong sabi ni Joshua sa dalawa. Nagkatinginan ang dalawa dahil aprang hindi pa alam ni Joshua ang napapansin nila. Ano yang nasa mukha mo? Seryosong tanong ni Rigor. Oo nga pare, may parang bukol ka sa may kaliwa mong noo. Segunda pa ni Sam, binitawan ni Joshua ang hawak niyang pagkain para damhin ang kanyang kaliwang noo. Agad niyang naramdaman na mambak ang kanyang kaliwang noo. Hinipo niya ang bukol at malambot iyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone para magsilbing salamin at nang makita niya kung ano ang nasa noo niya, maigi niya iyong pinagmasdan. Mas malaki iyon kaysa sa taghiyawat, ngunit mas maliit iyon kumpara sa mga normal na bukol. Ang isa pang nakakapagtaka doon ay may parang kulay itim na bilog iyon sa loob, marami na parang itlog ng isang gagamba. Pipigain niya sana iyon ngunit nakaramdam siya ng sobrang sakit kaya't hinayaan niya na iyon. Pare, parang may bagay sa loob, wika nito sa mga kaibigan. Hayaan mo lang, baka maimpeksyon pa yan kapag ginalaw mo, payo sa kanya ni Rigor. Pero parang gumagalaw nilapitan ng dalawa ang kaibigan at pinagmasdan ang bukol na nasa noo ni Joshua. Kitang-kita nila ang maliliit na kulay itim na nasa loob ng bukol ni Joshua. Nakakdiri ang itsura at ang lalo pa nilang ikinagulat ay nang gumalaw ang mga kulay itim na bilog. Buhay yata, gulat na sabi ni Rigor. Paano nakapasok yan dyan? Kitang-kita mo sa mukha ni Sam ang pandidiri sa nakikita. Tila hindi na natagalan ng tatlo ang kakatuwang kalagayan ni Joshua at nagdesisyon ng lisanin ang lugar at magtungo sa malapit na ospital. Pagdating nila sa ospital ay agad sinuri ng doktor ang bukol ni Joshua at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngayon lamang siya nakakita ng ganitong kondisyon. Tila isang buhay na insekto ang nasa loob ng noo ni Joshua. Pinindot ng doktor ang bukol at napasigaw si Joshua sa sakit. Aray, daing niya, sorry, it appears na meron kang insekto sa loob ng iyong noo. Ang mga bilog na kulay itim ay mga mata niya. Kung anong insekto ito ay hindi ko alam, paliwanag sa kanya ng doktor. Ooperahan po ba? Tanong ni Sam sa doktor na nag-aalala sa kanyang kaibigan. Hindi pa tayo nakakasigurado, sa tingin ko kasi ay sensitibo ang insekto. Sa tuwing nagagalaw siya ay lalo siyang humuhukay papailalim sa iyong noo. Ang nararamdaman mong sakit ay ang ginagawang paghukay ng inskito sa iyong noo. Wala tayong impormasyon sa insektong ito. Muling paliwanag ng doktor, di oprahan na nga po natin, bago pa batasin ang bungo ng kaibigan namin at pumasok sa utak niya, suhestyon ni Rigor. Wala pa tayong impormasyon sa insekto at baka bago pa natin mabuksan ang bukol ay tuluyan na nitong nahukay ang kailalim-laliman ng utak ng kaibigan ninyo. Ano po kayang ginagawa ng insektong iyon sa noo niya? Tanong ni Sam. Sa tingin ko ay mangingitlog iyon sa loob ng katawan ng kaibigan mo. Defense mechanism iyon ng ilang insekto. Habang nag-uusap sila ay dumaing si Joshua ng sobrang sakit na para daw sa isabog ang kanyang ulo. Muli nilang sinilip ang bukol sa noo ng kaibigan ngunit umumpis na iyon. Mukhang tuluyan na ngang pumasok ang insekto papasok sa kanyang ulo. Napahiga si Joshua sa sahig at nagsisigaw. Naroong iuntog niya ang kanyang ulo sa sahig at sabunutin niya ang kanyang buhok. Sinubukan siyang pigilan ng dalawa niyang kaibigan ngunit hindi nila makayang pakalmayan ang kaibigan sa ginagawang pagwawala. Sumambulat ang dugo dahil sa lakas ng pag-untog na ginagawa ni Joshua sa kanyang ulo. Ilang untog pa at nawalan na ng malay si Joshua. Agad namang binigyan ng agarang lunas si Joshua dahil sa mga sugat na kanyang natamo, ngunit ilang sandali lamang ang nekaypa at nagkikisay si Joshua at tuluyan ng nawalan ng buhay. Hindi kinaya ni Sam ang nangyari at napatakbo sa banyo ng ospital. Hindi niya inakala na ang isang masayang bakasyon ay mauuwi sa katapusan ng buhay ng kanyang kaibigan. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil tila nanikip iyon, ngunit sa paghawak niya sa kanyang dibdib ay naramdaman niyang may mambak na parte doon. Agad niyang hinubad ang kanyang damit at nakita niya na may humigit kumulang na 20 bukol na nagkalat sa kanyang katawan, kagaya iyon ng bukol ni Joshua sa noo na may mga kulay itim na bilog sa loob at naggagalawan. Kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakaengganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa Buhay Tuklas. Maraming salamat po and God bless.